What's up mga kahasang? Welcome back to my channel. At ayun na nga naibenta na natin yung ating mga crayfish. So ito yung mga alaga ni Papa na crayfish. At papadala na natin ito ngayon sa May Rizal. Alright, hinintay ko lang yung lalamove para ma-pick up yung ating crayfish. So ito na yung last na crayfish ko, wala na natira sa akin. At ayun mga kahasang, habang hinahanap ko yung dapat isasama ko doon sa crayfish, nagtataka lang ako na nawalan na naman ako ng isang flowerhorn grow out dito. Hindi ko alam kung bakit o kung anong nangyayari. No? Minsan nawawalan ako ng mga isda na hindi ko alam kung may kumakain ba or tumatalon. Kasi hindi ko talaga nakikita kung saan sila napupunta. Buti na lang itong aking isang paborito dito, nandito pa rin. At hindi pa nawawala. So, inisip ko minsan may mga daga kasi dito minsan Kasi pumapasok sila dito sa amin sa loob ng bakod namin. Minsan kumakain ng mga feeds. Ayan. Update ko na rin nga pala kayo doon sa ating mga flowerhorn fry. So halos naubos na yung ating fry dito. At ayun nga, sabi ko nga sa inyo noon, ilalabas ko na yung mga fry natin. So ito yung mga huling fry natin na na-breed na hindi pa nasusundan. At medyo na busy ako kaya ayan, hindi natin nasikaso pa. Medyo lumaki na nga yung iba. So ito yung batch 7 at batch 6 ng ating HB12. Ang plano dyan ngayon is pagsasamahin ko na sila dahil almost same size na rin naman sila. At gagawin ko isang pagsasama-samahin ko na yung mga yan. Tapos ilalagay na natin sa bulol. Ilalagay na natin sa harap yung mga flowerhorn fry na yan para mas madali kumuha pag may gustong bumili. Kung sakali may mag-walk in dito, makakapili sila kung gusto nilang pumili ng mga fry. So yun, ready na yung ating lalagyan. At kolektahin muna natin yung mga flowerhorn fry natin. So yun mga kasang, madami-dami rin to. Ang problema nga lang is parang tumatagilid na yung iba. Medyo madami sila tapos konti lang yung tubig. Yan, medyo tumatagilid yung iba. Hindi ko alam kung kinakapos na yata sila ng oxygen. So kailangan na natin bilisan at ilipat sila dito sa harapan. Kailangan na natin sila ilipat. Pipilihan ko pa sana yan pero tsaka na lang pag naka-recover na sila dyan. Tsaka ko na lang sila ikakal dahil medyo tumatagilid na yung iba. Ayun, medyo kinakapos na yata sila ng oxygen dahil maliit lang yung aking pinaglagyan. Medyo tumatagilid na yung iba. Ayan, kala ko nga patay na pero humihinga pa naman humihinga pa naman yung mga yan. Baka nagpa-play dead lang yan. Baka nagpa-play dead lang yan. So tignan natin, balikan natin mamaya kung makaka-recover ba. Tingin ko makaka-recover naman yan. Lagi naman may ganyang pangyayari pag nakakuha ko ng mga fry. Yung iba parang nahirapang huminga dun sa dun sa container na pinaglalagyan natin. Pero nakaka-recover naman. So expect ko naman dito, ayun, kahit ang dami na nakahiga. Natawa pa may mga 7 na yata yung nakikita ko na nakahiga dyan. Ito isa medyo iba na yung langoy. Pero makaka-recover yan, promise. Na-experience ko na rin dati yan kaya hindi na ako kinakabahan dyan. At ayun mga kasang, after 30 minutes, ayan diba sabi ko sa inyo makaka-recover naman yung mga yan at lumalangoy na sila ng maayos ngayon. May nakita lang ako isang piraso na parang hindi nakasurvive. Ayan may isa tayong casualty dyan na isang piraso, kinain na nga nila. At yung ibang nakikita ko mga tumatagilid-tagilid kanina, wala na akong makita ngayon. Dahil kung kung namatay man yun, makikita ko naman yun agad. So, ayun nga, naka-recover naman sila dahil siguro sa tubig na pinaglagyan natin naubos na yung oxygen nun. Kaya medyo nahirapan na silang huminga doon. Ang dami nila. So, ayan, madami tayo ulit available. At ayun mga kasang, yung mga natanggalan natin ng fry, na bakante. Ang gagawin ko naman dyan is magbe-breed tayo ng flowerhorn ulit dahil nga wala na tayong fry na kasunod na pinapalaki. Try natin ito medyo nakabawi na to, lumaki na ulit yung hook. Pwede na ulit i-breed yan at pwede na ulit ma-stress yan.
So mawawala na naman yung cock mo. Ganun talaga ang buhay ng mga breeder. Wala talagang mahirap talaga mag-maintain ng magandang isda, lalo na pag ginagamit ng breeding material. Talagang mawawala sa mawawala sa kondisyon yan. Pag brinid mo na, usually lumilit yung mga cock. So ito, yan, bumawi na yung cock niya, pero delete na naman yan dahil ibibreed na naman natin siya. At ayun nga, ang plano ko is mag-breed ng 3 pair. Lahat ng mga flower natin dito i-breed ko na. So yun, nalinisan ko na siya, hindi ko na pinakita yun dahil boring na part naman yun. At itong isang ating NMAX, yan, medyo maliit yung NMAX natin. Ang tagal lumaki na ito. Hindi makita. Yan, medyo maliit yung NMAX na to, pero try na natin i-breed yan. Tingin ko pwede na i-breed yan. Tapos dito natin ilalagay yan. Ang female na gagamitin natin is itong ating matanda na. So yung pinakabata nating male, i-breed natin doon sa pinakamatanda nating female na ang genes nito Alawi genes pa. Kung maalala nyo, way back 2023 mga 2024. Nung unang lipat namin dito is may nagpahiram sa akin ito at i-breed ko daw. Hindi ko nga lang siya, nangingitlog siya pero hindi ko talaga ma-i-chambahan na ma-breed. So try natin ngayon. Baka naman ma-chambahan natin ngayon. At yun, nangingitlog pa naman to. Kahit matanda na siya, mga 3 years na to sa akin. Nangingitlog pa rin kahit walang kasamang male. Ngayon, ayan, try natin do sa NMAX. Baka naman makachamba tayo isang strain dyan. At ayun, shoutout kay Sir Drix. Kapangalan ko pa nga yung may-ari niya, Sir Drix Makana, kung hindi ako nagkakamali. Ayan pa yung female na pinahiram mo sa akin. Nandiyan pa rin. Nakatago lang naman yan. Hanggat hindi siya talaga sumusobrang tanda, nandyan lang yan. So yung ating male NMAX, galing naman to kay Reborn Crossbreed. Ayan, pinahiram niya sa atin, binigay niya sa atin yan. So ayun mga kasang, ang plano ko tatlong pair. Yung ating HB12 na magulang, tsaka ito yung bago natin binibreed. So nandito tayo sa harapan ngayon para kunin yung mga female natin dito kasi nakalagay yan sa may harapan sa garahe. Ito yung ating X-Max. Ang ganda talaga nitong X-Max na to. Sana naman bigyan mo na kami ng mga fry. Tsaka itong nanay ng HB12 yan, compact yan. Compact KCC. Tapos yung ating male Metal Storm, ito medyo matanda na rin sa akin itong Metal Storm nito. Hindi ko sure kung mga 2 years na ba sa akin ito. Breed pa ni Boy Ubo yan. At ayun, nakapagtabi ako na isa. So ibibreed ulit natin yan, HB12. Sana magkaroon ulit tayo ng fry. Tapos makapag-produce pa tayo ng iba. So ayan, pinagsama-sama ko na. Lagay ko na lang sila sa isang timba para may dala natin doon sa likod. So yun mga kasang, na-prepare naman na natin yung mga tank nila. So nalagyan ko na ng mga divider yan. Dito natin i-breed yung ating HB12. Ayan yung tatay ng ating HB12. Proven na sa atin yan. Grabe, ilang batch na yan. Halos 10 batch na nga dapat yan pero yung iba kasi hindi ko nabantayan. So parang hanggang batch 7 lang yung yung talagang natin na palaki. So ito yung ating X-Max. Yung pang natin yan pang GOC natin dati na female yung nakuha ko. Breeder na rin ngayon at nangingitlog na rin. Ito naman yung ating KCC na female. Nanay ng mga HB12 yan. Nilak ko na nga dyan yan. Yung HB12 na parents is hindi ko na pinagpalit-palit. So yun mga kasang, 3 pair itong ating binibreed at cross fingers tayo na mabreed natin kahit isa sa kanila. Itong ating HB12, proven naman sa atin to. Medyo na-stress lang yung ating male. Proven naman yan, kaya malaking chance niyan. Itong pair na to, hindi ko pa siya na-proven noon kasi nangitlog siya na wala ako sa bahay. So dumating ako dito sa bahay late na, nakapangitlog na. At hindi ko nagawa yung mga dapat nagawa ko. So yan, tignan natin kung makaka-breed na tayo ng mas marami ngayon or kung mas magaganda yung mabibreed natin. Tapos ito, bata pa to. Hindi ako talaga nag-expect dito sa ating NMAX tsaka itong ating Alawi jeans na female. Hindi pa ako nag-expect dyan. Pero malay naman natin, di ba? Wala naman akong ginagawa dito sa bahay kundi mag-breed ng flowerhorn. So
Abangan nyo na lang yung susunod na video ko na mag-update ako. Alright? Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.